Dire team ban. Ten seconds remaining. Radiant team pick. Okay, dito na tayo mga kaibigan, natuloy na rin sa wakas ang laban dito sa ESL 1 Manila PH qualifier ng Visayas Qualifier 1, SWAT Gaming and Arcanis Gaming. First to ban for both teams para dito sa SWAT Gaming is Doom and Void. Earth Spirit and Invoker naman ang ban dito for Team Arcanis. First pick, gaya ng mga laban na nakita natin, the priority pick in this meta, Vengeful Spirit going dito sa kamay ng Arcanis. So tignan natin kung ano magiging first two pick dito for Team Sea-Wage Assault Team. Medyo natatagalan ng mga kuya mo na naman dito sa pagpili ng kanilang, pero iba yung nagpipick sa kanila. So tignan natin kung ano yung magiging first two pick nila dito. Again, this is a newly formed Arcanis team kung saan si Boombox na lang ang natitira yata at saka si Nay Sydney dun sa mga original players nila. Tapos may mga bago na silang mga manlalaro dito. Wala na yung mga nakagawian natin. Of course, si Tropang Heinrich naging isa ng maging ama na siya, kaya ayun, Lion first pick for Sea-Wage Assault Team. SWAT na lang ang tawag sa kanila. Lion, ano yung magiging second pick nila dito? So, deciding to go for a very good control support, especially sa kamay ng isang magaling na Lion user, and they will go for a Lion Undying as their first two pick dito. Arcanis Gaming, Vengeful Spirit, sabi nga nila, isa sa mga versatile hero sa draft natin. Depende sa draft ng kalaban kung magke-carry o magsusupport ba yan. So tignan natin kung ano ang gagawin dito ng Arcanis, kung magiging support o magiging carry ba yung Vengeful Spirit na to. 10 seconds remaining. Beastmaster. Radiant team back. So, lockdown and pick up potential for Team Arcanis dito. Medyo tumataas. They have that Beastmaster or Vengeful Spirit swap on their possession. Pero again, those are single target skills, single target lockdown. Preferring etong Arcanis kung sino man ang magiging core hero dito ng Team SWAT. Minimake sure nila na kayang-kaya nilang i-lockdown yan if ever this game goes very crucial. At Viper ang magiging third ban dito for Team SWAT. Obsidian or Outworld Devourer naman para dito sa Arcanis. Yan ang kanilang magiging third ban dito. Zeus will also be out of the game. So current bans for Arcanis, Earth Spirit, Invoker, Outworld Devourer, and Zeus. Fourth ban tayo dito for Team SWAT. They have banned Doombringer, Void, and Viper at the moment, and we are just waiting for their fourth ban dito. 5 seconds remaining. Arcanis Gaming, probably Beastmaster will go off lane. At kailangan niya ngayong level na yun, at meron siyang pwede siya mag-jungle if ever. Meron din naman siyang Wild Axe para makakuha siya ng at least some gold and experience ng medyo hindi siya natitreaten masyado dahil malayo yung reach ng Wild Access niya rito. Enigma will also be out of the game. Team SWAT, third pick nila ang hihintay natin dito. So again, you are watching the ESL 1 Manila Visayas Qualifiers tayo mga kaibigan, number 1. Next week yung Visayas Qualifier 2 natin. 5 seconds remaining. So ano ang pipiliin dito ng Team SWAT?
yan ang hinihintay natin dito. So, hindi ko kasi gaano kabisado yung mga players for Team SWAT. So, wala akong idea kung anong klaseng playstyle ang meron sila dito. Pero, they go for a Death Prophet as their third pick. Gyrocopter counter pick naman para dito sa team ng Arcanis. The lineup of Team SWAT medyo maganda in terms of pushing. They have that Undying, of course, isa sa mga pinakamagaling na zoning hero with that Tombstone. You cannot fully commit into a fight. Pero syempre meron din silang Death Prophet, one of the best pushing mid hero. Plus they go for a Sven as their fourth pick dito at mukhang nagiging bakbakan picks para dito sa Team SWAT. Itong kanilang first 4 hero. Arcanis now going for the Chen as their fourth pick dito. So they have Vengeful Spirit, Beastmaster, Gyrocopter, and Chen. We go back, way back in time. Vengeful Spirit, Chen, roaming, combolicious. Nagdo-dominate nung wala pang gubat. Ngayon, ito na, sabi ni Chen, ito na ang panahon ng pagbabalik ng tunay na King of the Jungle. Si Chen Lord, mga kaibigan. At may Vengeful Spirit pa siya rito. Gyrocopter, pwedeng maging position 1 nila yan. They can put it on the safe lane. And Tinker, ang ban dito for Team SWAT. Yan ang last ban nila rito. I think Arcanis will go for a last pick mid hero. Someone na pwedeng mag-control ng tempo or may spam dahil push type nga itong Team SWAT dito. Last ban is that rider. Ano magiging last pick dito for Team SWAT? Pwede nila kasing gawing offlane Undying then go for another aggressive support, or they can go for an offlane and just use Undying and Lion as their support dito sa laban natin na to. Tingin ko kailangan nila ng ng initiator na matindi-tindi. Pwede silang mag-offlane dito ng Clockwork. 5 seconds remaining. Or ano ba mga magandang pick para sa kanila dito? Yung mabibilis tumulak na offlane, Arachnay 2. At yan, tignan natin dito. Medyo natatagalan sila. Offlane, hindi ko kailangan nila ng offlane, and they will go for a Darkseer as their offlane. So they will play Undying and Lion as their position 4 and 5 dito. Arcanis Gaming mid lane ang kulang nila rito. They need more burst damage. They have the lockdown, they have the initiation. Kailangan na lang nila ng additional DPS. I think the magic damage ang kailangan nila rito. Physical, of course, Gyrocopter, alam na natin na yan ang kanilang magiging damager or carry sa laban natin na to. They need the burst, they need a magic hero on that mid lane, or maybe an SF will do. Pero tignan natin kung ano ang pipiliin nila rito. Pwede rin Reserve time. ano ang magandang gamitin dito, yung papalag kay Death Prophet sa mid lane, hindi gaano mahihirapan. And of course dapat nagsisynergize sa Chen. Kailangan siguro may oh no! Meepo, last pick mga kaibigan. Pero I don't like the pick of Meepo. You know why? Death Prophet, Sven, punit ang brief ni Meepo rito. Pero okay lang, Meepo naman yan. Kailangan niya lang mag-snowball early. Pakilala mga gumagamit. It's Boombox playing the Chen, Mackenzo on that Vengeful Spirit, Nay Sydney playing that offlane Beastmaster. It is Pems on that Gyrocopter, and Meepo being used by Abing. Sino si Abing? Si ano to, di ba? Si Ben, hindi. Ano ba nangyari sa'yo? Si Playhard yan. Ito naman sa kabila, it's Sheet Metalist on that Lion. Death Prophet being used by Karuro. Ito si Rico the Captain on that Rogue Knight. At unnamed on that Darkseer. And sino ba bang kulang nila dito? Ayun, Yo, isang G, mga kaibigan ng ating Undying dito, si Yo. Teka lang, ano bang itema niya ito?
Sven nga, kaya rin nila dito. So tingnan natin top lane being yung top rune susubukang i-secure ng SWAT dito, samantala bottom rune naman ang susubukan i-secure nitong team ng Arcanis. Boombox, tingnan natin kung saan siya kailangan ang nakasalalay sa laro na to sa kamay ng Chen para sa Arcanis at para naman dito sa team ng SWAT. It is actually I think on the support nila dahil kailangan nilang ma-contain at medyo mapigil ang item progression ng Mipo sa laban natin na to in order for them to be able to contest Mipo if ever this games goes mid or late game. Hindi nila afford na patabain itong Mipo, which is alam naman natin na mahirap gawin. Easier said than done. Pero if ever naman medyo yung burst nila sa laban natin na to, I think can easily take down Mipo with the Lion, Finger, Rogue Knight, God Strength, Undying, and of course the Death Prophet, yung mga spam nila, and of course syempre yung Exorcism, talagang uubusin ng Mipo dyan. And of course, huwag natin kalimutan ng Darkseer with the wall of replica. One perfect timing or one perfect placement lang ng wall na yun sa isang engagement or sa isang team fight, napakalaking bagay na. So currently ang ating KDA natin dito, ba't di gumagalaw yung KDA? Yan, last hit natin. Yan, Mipo leading the game. Darkseer with 1 and OCS being sewn out by the Vengeful Spirit, at Gyrocopter will have a very easy time dito sa bottom lane. Samantala the top lane, this is a tri-lane versus solo lang pala to. Tri-lane versus the Beastmaster, mga kaibigan dito. So Beastmaster 1-0 being getting the first blood on the mid lane. That is a 1-on-1 kill. Mipo getting the first blood, and this is a good start para sa kahit kaninong Mipo user. At mukhang na-distract ng chain creeps Hellbear Smasher with that assist. So Mipo now will have a advantage dito sa mid lane natin. Level 3 Death Prophet against a now level 4 and a half Mipo in that mid lane. Chen is just sitting at level 1. Medyo ginagamit-gamit niya lang ito ang nagro-roam para sa kanila rito. Itong Hellbear Smasher. Smash ko boy. Kumuha siya rito. Bagong kanyang bagong alaga, isang Satyr Tormentor. At network natin, syempre Mipo na yun. Mipo and Gyro leading the game as early as now. 1-8 network for Mipo, 1-5 for that Gyrocopter. Rogue Knight is leading para dito sa kabilang team with 1,400 in terms of network dyan. So, itong lane na to ang hindi pwede matalo para dito sa Team SWAT dahil dito na nakasalalay lahat ng lahat ng mid game nila dito sa lane nila na to, sa RK nila. Lion now at level 3, medyo mabilis ang kanyang level compared syempre sa Chen na nandito sa jungle, now sitting at level 2. Chen ni Boombox. Oh, you died, son. You dead. Protection na yan. Shockwave ko, boy. Mahusay. Perfect jungling for Chen. Now, at level 3 as well. Level 2 persuasion, wala siyang ibang skill. So, Vengeful Spirit. So, subukan niyang merong their observer were dito. So they have spotted that Vengeful Spirit going into the enemy jungle. They will try to go for a wrap around gank dito sa Darkseer. Mission impossible, mga kaibigan. Molotov Bruce, pero pumasok sa kabilang gubatan dito. Etong si Darkseer, alam ko pinaplano mo, Makenzo. Nandito siya sa likod ng mga puno. Eto na, nagtatago-taguan sila, mga kaibigan. Dahil gabi na kasi. Akala niya, diskarte, sabi niya. Pero titigasan niya yung ulo niya rito, talagang protektado ka. Nako Darkseer, huwag mo nang ituloy yung binabalak mo. Nakita mo na. Yan. Be smart. So tingnan natin, kumuha na ng chain creeps dito. Meron na siyang huli.
At delikado ko, Darkseer. Bakit? Why you go there? Why you go there? Why you go to the very deep? Huli ka, Balbon. At nako po, alam mo na nga, ginawa mo pa. Nakita mo nang hindi pa dumaan ulit dito. Bumaba sa roon, mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong pinaplano niya, pero nasa mali. Dire's bottom tower Nasa is under mali, attack. Darkseer. Hindi siya believer, mga kaibigan, and this might translate into a very early tier 1 tower again, going in favor of Team Arcanis. They have Chen, they have Vengeful Spirit. Kayang-kaya nilang tumulak yan, pero Lion going down in the top lane as well. And Naysid ni Beastmaster getting that kill. Dire's bottom Pero inahabol siya rito, and that will be the first kill of the game for Team SWAT. At least they managed to take down that offlane Beastmaster, and that is the Death Prophet getting that much needed kill dito sa mid lane. Samantala, itong Chen and Vengeful Spirit, tina-triangle offense na nila, mga kaibigan, dito. Balak nilang likuran ang Death Dire's Prophet bottom dito, tower and is ito under na. attack. Double net, walang kawala, mga kaibigan, plus the double net ng Mipo, 4 na net, mga pag nabuhay dinaya. Slowly but surely umaabante na sila rito. Uuwi na ako, ayoko na mga be. Wala silang nahuli. Dire's bottom tower is nako. under attack. Nako po, nakatayo, walang ginagawa. Benta, mga kaibigan, nagpanggap na neutral creeps na umimpale. Oh my god, this Lion nagpanggap na neutral creeps Dire's din. middle Gumawa ng tower sariling is camp. under attack. Why you do that? And now 4-1 is the score. Leading hero in terms of net worth is still Mipo, up by Dire's almost middle 8,000 gold tower is under over attack. Sven dito sa laban natin na to. And now they are pushing for a tier 1 tower in the mid lane. That this will be their second tower. Mipo now getting yung stock dito. Mga kaibigan, magdadakaw, nahuli ang Mipo. Ito sinasabi ko sa iyo, Mipo ka lang. That is an exorcism, mga kaibigan. Pero Focus Fire, oh my god, oh my mobile, RK is here. 2 for 2 trade at the moment. Nakahabol si Smith. Chopper, mayday. Ako bahala sa'yo. Tatapusin kita. Yabi. Dumaan, medyo mabilis siya makakatakas, kaya siya rito. Rogue Knight with a stun, and this will be a dead Gyro Captor. Chop Chorba. And that is a very good engagement going in favor of Team SWAT. 6-4 is the score. Fight recap. Talong-talo ang Arcanis dun. Sa pagkakataon na yon, medyo maasim going into the jungle, getting that stock. Pero kapalit, tatlong hero lang naman. Kailangan ng ano yan, ng Team SWAT, yung mga ganyang scream, dahil makakakuha sila ng gold. And sabi ko nga sa inyo at dito sa early game natin, pero ito na naman, pinasok na naman, 3-man impale, Stormbolt Hammer. Nagkakabalo. Oh my god, huli ka rin, mga ito pagbawi namin. Extended clash tinuloy. Mipo, Triangle Lopez, mga kaibigan, huli dalawa. Poopers, Creepers, 4 sila rito. And Hand of God, they managed to take down 3. Just when we all thought na medyo nakakabawi dito ang team ng SWAT. Namatayan sila ng 3 hero, walang kalaban-laban si Darkseer at yung dying nila. Sila actually parang 4 yata yung namatay, di ba? Back into the mid lane, Face Boots is up on him, pero wala siyang ibang stat item dito. Darkseer with a Soul Ring, wala pa siyang mechanism. Arcade Boots completed on your Undying. Sven now up with the Drum of Endurance. Lion with just a Boots para naman sa side ng Arcanis. Chen going for a mecha. Vengeful Spirit with Tranquil Boots. Mipo with Iron Talon and a Staff of Wizardry. Gyrocopter now up with Ring of Aquila, Face Boots, and I think going for a Drum of Endurance. Beastmaster with a Necro Minion recipe dun sa kanyang stash. So more pushing item ang paparating para dito sa team ng Arcanis, and this is how and they are really playing this game perfectly. Of course, they have Chen. They need to control the game dahil alam naman natin sa early game yung tempo control na binibigay ng Chen. At ito, nag-ahabol na sila, mga kaibigan, dito. They will try to go. Tignan natin. Beastmaster is here. Roar is available. And that will be a roar. A Boots of Travel, mga kaibigan, dito. Coming in from the people. Tombstone will be popped, but it will be useless. Gyrocopter. They managed to catch Lion. Sinalo na Lion lahat ng racket. Aba! Welcome! Oh, si Sven lumaban. Push mo yan. 3 na naman sila patay. Bundle ka, boy.
At nasobrahan sa laban mga kaibigan, pumili ng spin. Napalaban ng mga kuya mo, Death Prophet, hindi nag-TP, wala, nasa base lang ako mga sir. And this will be the last tier 1 tower Dire's top tower has para sa fallen. kanilang side dito. 12-4 ang laban natin dito, and now Arcanis sisimula ng lumayo dito sa ating best of 3 series na to. Game 1 to mga kaibigan. You are watching the ESL 1 Manila Philippine qualifiers for the Dire's Visayas top region. tower is under attack. Death Prophet, Necrobo completed on your Beastmaster. 10 minutes into the game, medyo malayo na. Abing getting another kill on that Darkseer, nakakabuhay lang. And Dagger travel at 10 minutes with Iron Talon. And the stop of Wizardry, kahit sino mahuli, tepok. Mipo Lourdes pala to eh. At dahil dyan, totore na naman tayo dito. Boombox and company not wasting any Dire's time. top tower is under attack. Ayaw nilang abutan ng midnight dito dahil Chinese New Year na. Dire's Nga naman, kaya structures minamadali are nila. fortified. Dahil gusto nilang kumain ng mga tikoy, ng mga prutas na bilog. At ayan. Death Prophet, nag-exo dito mga kaibigan. Nag-exo pero patay pa rin. At Espen, ito na. Spen, oh, Godstrike ka boy. Impale, nahuli, nalambat. Nagkakalokohan mga kaibigan. Godstrike takbo, the first ever Godstrike takbo of all time. Naka-Godstrike dyan. Napakalakas ng damage. Hindi, dapat pala hindi ka nag-ano. Oh, sige, pre, saloy mo rocket. Yapi, boom, bumalo sa wakas. One hit. Nag-appropriate na sa asin ka na lang. Nag-nix ka na lang at walang pakialam si Boombox dito mga kaibigan. 4 ang patay. And this might be the earliest game 1 ever. Wala eh, napalaban, tinatugtog na ang tambol. Wala siyang magawa, si Darkseer naka-soul ring mga kaibigan. Dire's top tower has Yabi, ang fallen. lungkot ng buhay. Pumasok na naman si Mipo, pero kakaiba rin yun. Poop out. Walang tinamaan, net poop out. Huli ka. Yabi. Radiant's bottom tower is under This attack. might be the game. Wala silang magawa dito kung hindi panoorin lang. Mipo, pumasok na naman. Tier 3 tower dito. Vacuum. Stun. Sige, push mo yan. Sige, sinusubukan. Masyado ko maasin. Sinigang gaming coming in for me. Madami ka na sana nagawang highlights pre, kaso hindi mo na nga dapat ginawa eh. Pero okay lang. Lamang na sila rito. Sobrang lumamang sa pagkakataon na yun. Pati yung chin, mas mataas na ang network sa Sven. Napakalangkot ng buhay. Nasa bottom of the food chain sila. Ang mid lane, Death Prophet na dapat tigapigil ng push. Wala. Ayun. Ito na. Nakasold siya ng maskara. Sage Mask. The only item. Sage Mask. Sage Mask. Has fallen. Spam pa. SNY, Drum of Endurance now up on your Gyrocopter chain, completing a Guardian Greaves, which will further enhance yung kanilang pushing capability dito. Mipo is now back into the game. Napakaaga ng respawn niya. He is now level 12 at 13 minutes and they are now claiming the tier 1 tower, the last tier 2 tower in the bottom lane, the last outer tower. They might go for the GG push dito. Ito na mga kaibigan, ang rampa. Mipo now up with an Aghanim Scepter, 13 minutes into the game. Napakayaman. Koya, napakayaman mo. Why so rich? Now going for that Roche is Team Arcanis. Ito na yung panigurado nila. Kung ikaw yung nandito sa kalagayan ng SWAT, anong gagawin mo? Going for 4-stop itong Darkseer. Ben, naka-drums lang. Ang dying, problema mo kasi rito yung mid lane hero mo, si Baby Girl. Death Prophet, talagang pinatunayan niya yung pangalan niya, Death Prophet, now with 4 deaths. Ito si Death Prophet. 10 minutes into the game, the ultimate pose, naghang daw, pero kaya na, hang G. Where's my pension? I think eto na, the last stand mga kaibigan. 18-15 is the score. Game 1 of this best of 3 series. So meron pa tayong susunod na game dito.
Nag-iisip na sila mga kaibigan ko paano nila didepensahan dito kumbaga sa kate. Hindi na nila alam kung paano nila kakabuti ito. Eto na, saswapin siya! Naror! Oh my God! This spin! Going down, that will end up as a 1-for-1 trade. Pero Gyrocopter now dealing damage. Pinarena, inuubos na nila. Nasa si Leon Guerrero. Nagtitipi siya sa loob ng base nila. The most impressive TP ever. Nasa loob na siya ng base nila. Nagtipi pa siya. Bottom barracks are under attack. God, and GG call coming in from SWAT. Arcanis Gaming taking this game number 1 in a very dominating fashion. 22-6 on, syempre, may Meeple. Surprise ang pick para dito. So, andito tayo ngayon. And, that is game number 1 of this best of 3 series. Babalik tayo for game number 2 in just a bit. You are watching the ESL 1 Manila PH qualifiers for Visayas. This is again Duno and I'm from Mineski TV Break.